DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon, ikalima ng Marso 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Presidential Security Command, may bagong hepe na magbibigay ng seguridad sa First Family. Ito'y kasunod ng sinasabi, di ba last week ang sabi, papalitan yung PSG, sabi, hindi! Diba sabi, na may papalitang cabinet member, hindi! PNP laban bawi, sinibak na hepe ng PNP AKG, ibinalik naman sa pwesto. Wow, mali. 40-day na Lenten season nagsimula na ngayong Ash Wednesday. Pope Francis, stable ng kondisyon matapos dumanas ng respiratory crisis dahil sa sakit na double pneumonia. Fighter jet ng Philippine Air Force na nawawala, patuloy pang pinaghahanap pa. Pero may mga indikasyon daw na exit yung dalawang piloto. Mga residente sa Santa Maria at Norsagaray, Bulacan nagpasaklolo na sa nararanasang kawalan ng supply ng tubig sa harap ng nararanasang mainit na panahon. 4 na lugar sa bansa ang posibleng makaranas na mapanganib na heat index ngayong Ash Wednesday. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! May buntag Sugbo, may nga aga sa mga kuturan tanan sa Negros. Diyos marahing aga mga tugang dyan po sa Kabikulan. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po naman sa Norte. 4 na lugar sa Pilipinas ang inaasahang makararanas ng dangerous heat index ngayong Ash Wednesday. Sa heat index forecast ng Pag-asa, ang mga lugar na posibleng dumanas ng dangerous level ng damang init ay ang Legazpi City, Albay, 43 degrees Celsius. Birac Synoptic Station sa Catanduanes, 43 degrees Celsius din. Ang CBSUA Pili Camarines Sur, 43 degrees Celsius. San Jose Occidental Mindoro, 42 degrees Celsius. Ang heat index sa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim na ng danger category. Maaaring magdulot ito ng panganib sa kalusugan tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Naitala kahapon ang pinakamataas na 43 degrees Celsius na heat index sa San Jose City, Occidental Mindoro at Pili Camarines Sur. Naramdaman naman ang 42 degrees Celsius na heat index sa Birac, Catanduanes at Masbate City. 38 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Metro Manila. Nagbigay payo naman ang Trade Union Congress of the Philippines sa pangangalagang pangkalusugan ngayong umiinit ang panahon. Sinabi ng TUCP spokesperson si Carlos Miguel Oñate na dapat pahabain ang oras ng lunch break sa 11 a.m. hanggang 2 p.m. Parang ayaw na magtrabaho, ano ha? Talaga sinabi ito ng TUCP. Ayaw niya na magtrabaho tao ha. Para daw maiwasan ang pinakamainit na oras. Inirekomenda rin ni Oñate ang pagkakaroon ng body system para madaling malaman kung nagkaroon ng problema sa kalusugan ng isang manggagawa. Dapat din na niyang magsagawa ng heat stress orientation ng mga kumpanya para sa karagdagang kalaman hinggil sa heat-related illnesses at mga paunang lunas. Una, yung heat break, yung ating mga manggagawa, lalo yung nabanggit niyo po, construction worker at traffic enforcer, na sana pahabain yung kanilang lunch break na para yung 11 o'clock hanggang 2 p.m. na yan ang tirik na tirik yung araw. Wag muna po sana silang pagtrabahuin. Yung pangalawa, sa ating mga pabrika, na mag-institute tayo ng body-body system para malalaman nila na ihilo na ba yung aking kasama sa paggawa. At yung pangatlo, mag-conduct na ng heat stress orientations. Ano yung kailangang malaman at ano yung first aid response na nararapat. Ipinapanukala din ng TUCP ang flexible work time kung saan maaaring mag-umpisa ng mas maaga sa pagtatrabaho o magkaroon ng pansamantalang extension. Ito'y para makompleto naman ang 8 oras na trabaho sa isang araw nang hindi nabibilad sa init ng araw.
Kaya yan yung aming binapanukala na flexi work time. Either mas maaga mag-umpisa or maaring magkaroon ng temporary extension dun sa kanilang work time kung ganito kataas yung heat index. Pero kailangan kumpletuhin yung 8 oras na trabaho sa isang araw. Tama po kayo, yan ay subject nung social dialogue between workers and employers dun sa flexi work time na dapat maano rin yung productivity ng ating mga manggagawa sa loob ng oras nila sa trabaho. Nagbabala naman si Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health, sa epekto ng mataas na heat index sa ating kalusugan. Sa kanyang talumpati bilang guest of honor at speaker sa pulong ng mga barangay official mula sa Antique, ipinaalala ni Senator Go sa mga kapwa kawani ng gobyerno ituloy ang serbisyo ngunit huwag babaliwalain ang banta ng mainit na panahon. Sinabi ni Senator Go, mahirap ng tamaan ng heat stroke at iba pang karamdamang dulot naman ng matinding init ng panahon. Subalit kailangan ting gawin ang tungkulin sa abot ng makakaya. Pinasalamatan naman ni Mr. Malasakit ang mga local leaders sa pagbibigay ng prioridad sa kalusugan ng taong bayan. Mas importante sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino. At sa mga nagtatrabaho naman po, sa mga workers, sana makapag-adjust rin po sa trabaho, sa oras ng pagtatrabaho. Unahin po natin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Dahil katumbas po yan ang buhay ng bawat Pilipino. Ngayon po, according to DOH, ang sobrang exposure sa matinding init ay posibleng makakapagdulot ng iba't ibang karamdaman. Ang ilan sa kanila ay delikado tulad na lang po ng heat stroke na nakakamamatay po. Pwede ka magkaroon ng heat cramps at alam nyo na mauwi po ito sa heat stroke. Anyway, ingat po. Prevention is still better than cure. Mag-ingat po tayo, mga kababayan ko. Sa harap ng nararanasang mataas na heat index sa maraming lugar sa bansa, tiniyak naman ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System hindi magkakaroon ng water shortage sa Kalakang, Maynila. Ito'y sa harap ng inaasahang mataas na demand habang papalapit ng tag-init at tumitinding init ang panahon. Ngunit sa 6th District na nasasakupan ni Congressman Ador Plato, partikular na sa bayan ng Santa Maria at Norsagaray kung saan naroon po ang ating watershed na pinanggagalingan po ng tubig para ho sa Metro Manila, nagrereklamo ang mga residente dahil sa kawalan ng supply ng tubig simula pa noong February 28. Ang source ng tubig sa nasabing mga lugar ay nanggagaling sa Philippine Hydro, subsidiary ng Maynilad. Dahil dito kaagad nasumugod sa lugar si Congressman Plato dahil nagkakagulo ng mga tao, nagrereklamo sa kawalan ng tubig. Nananawagan ng kongresista sa PhilHydro na magpadala ng mga water truck. Bilisan ang pagkukumpuni sa sinasabing mga problema na dahilan ng water interruption na matatapos daw sa March 10. Samantala, minarkahan ng mga Katoliko ang Ash Wednesday bilang pagsisimula ng 40 araw na Lenten season. Ito ang panahon ng pag-aayuno, pagsisisi ng kasalanan at spiritual reflection. Nagtatapos naman ito sa Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Ang mga simbahan sa buong bansa ay nagsasagawa ng misa at naging tradisyon na sa Ash Wednesday ang pagpapahid ng abo sa noo ng mga mananampalataya na hugis cross. At nagpapaalala din ito sa mga tao habang binibigkas ng pari ang mga salitang alalahanin na ikaw ay alabok ka at sa alabok ka rin babalik ka. Paalala naman ang simbahan sa mga Catholic faithful, time team na magdasal at magayuno sa pagunita ng Ash Wednesday. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing na trabaho abay talian sa germs sa katawan nila para malabanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. 22 mil na ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ayan,
sagutin nyo na. Lumalaki ng premyo. Baka umabot pa ito ng 100,000. Basta yung isang item, binigay ko na nga from day one pa lang eh. Plastic na upuan na pwede nyo gamitin habang naliligo. Gumagamit kayo ng Shield Bath Soap. Ano ha? Ayan. Yung pangalawang item, matatagpuan ho sa mga airport, sa mga restaurant. Nakikita din yan sa mga simbahan. Sa mga kapilya, meron yan. Tapos meron din ho yan sa mga opisina. Sa airport nga meron. Sa mga hotel, meron po yan. Ha? At yan po ay gawa sa kahoy. Magandang umaga, Pilipinas! Giveaway na ha. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Pinasinaya naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kauna-unahang pinondohang Social Civic Center sa Mamburao Oriental, Mindoro. Ang dalawang palapag na gusali na pinondohan ng 50 million pesos mula sa PAGCOR ay pakikinabangan ng mga residente ng 15 barangay ng Mamburao at mga kalapit na munisipalidad. Pinangunahan ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano at PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Ramon Stephen Villaflor ang pagpapasinaya sa bagong gusali na magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad. Todo pasasalamat naman si Governor Gadiano sa tulong na ito ng PAGCOR sa Occidental Mindoro. Dahil ito'y magagamit hindi lamang sa panahon ng evacuation, kundi para din sa mga socio-civic activities. Sinabi ni Gadiano na kapag hindi naman ginagamit bilang venue ng socio-civic events o kaya evacuation facility sa panahon ng kalamidad, pwede ding parentahan ang naturang lugar upang kumita at magkaroon ng dagdag na pondo para sa maintenance. Ayon naman kay Villaflor, ang nasabing proyekto sa Mamburao ay bahagi lamang ng commitment ng PAGCOR sa community development at nation building. Mga kapamilya stars, nag-emote sa nalalapit na pagkawala ng ABS-CBN compound. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Nagsisimula ng mag-emote ang karamihang mga kapamilya stars na nalalapit na pagbenta nga ng malaking bahagi ng ABS-CBN compound. Nagpo-post sila sa kanilang Instagram account na kung saan ay nagpa-picture sila sa tapat ng transmitter tower. Nag-post itong si Augie Alcacid kasama ang asawang si Regine Velasquez na ang nasa caption nito ay "We say farewell to a tower of strength and a tower that served the Filipino." End of quote. May emote din si Shasha Padilla na sinabi nitong nagsisimula pa lamang ang kanyang singing career ay bahagi na itong ABS-CBN kaya hindi raw niya maiwasang magmelangkolya. Sabi pa nito, "I've witnessed the many transformations of the ABS-CBN compound over the years. When I was beginning my singing career in 1983, the space was still used by PTV4 and I vividly remember promoting my songs in one of the studios. The ELJ building we know today was just a parking lot back then." End of quote. Kaya tuloy parang naging tourist attraction at itong transmitter ng ABS-CBN na kung saan ay marami nang nagpapapicture doon bilang souvenir. Ang sinabi rin ni Vice Ganda sa It's Showtime na pati ang studio ng kanilang programa ay damay din at mawawala na ito. Kaya minsan ay parang naglalaro sila roon sa It's Showtime at ninanamnamang bawat bahagi ng ABS-CBN compound. Actually, nakakalungkot din kung isipin sa totoo lang. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! 4:17 ang oras sa buong kapuluan, bumubuti ng kondisyon ni Pope Francis sa gitna ng pakikipaglaban nito sa sakit na double pneumonia. Sa ulat ng Vatican, hindi na kinakailangan gumamit ng Santo Papa ng mechanical ventilation para matulungan siyang huminga. At ang small nasal hose na lamang ang nakakabit sa kanya para sa oxygen. Nananatili ring stable ang kalagayan ni sa Pope Francis. Ganman, patuloy pa rin ang maigting na monitoring sa kanyang kalusugan. Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride, but mapahirapan ang self ko sa Pride. Easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate.
Mud and Sabon and Cotton. Gawa po ito ng ACS. 17 makalipas ang alas 4 na umaga, nakipagkita si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga opisyal ng World Bank upang i-review ang proseso ng pangunahing aspeto ng kanilang pagtutulungan para sa pagsusulong ng pagpapanatili ng agrikultura sa Pilipinas. Sa ginanap na pulong, tiniyak ng World Bank Country Director na si Safer Mustapoglu ang pangako nito para lagdaan ng US o lagdaan ang Philippine Sustainable Agricultural Transformation. Nagkakahalaga ito ng $1 billion na loan program. Planong lagdaan ang kontrata sa Hulyo kasabay ng ika-4 na State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang 5 taong PSAT o Philippine Sustainable Agricultural Transformation ay nakatakdang ilunsad sa Agosto para mapalakas ang agri-fishery sector sa pamamagitan ng target na pagbibigay suporta sa agri-food system. Kabilang dito ang climate responsive strategies, reforma sa mga polisiya, diversification at pinagandang pangangasiwa sa pananalapi. Bilang pangunahing proyekto sa ilalim ng Program por Resulta o P4R, financing framework ng World Bank, lain ng PSAT na mapahusay ang pagiging epektibo sa paggastos ng gobyerno habang sinisiguro naman ang pananatili ng resulta nito para sa matatag na institutional capacity at pagpapalakas ng mga implementation program. Bilang bahagi naman ng kanyang dedikasyon na maihatid ang makatwirang serbisyo publiko hanggang sa pinakamahirap na sektor ng lipunan, naghain si Senator Amy Marcos ng 783 na mga panukalang batas sa ilalim ng 18th at 19th Congress. 71 sa mga panukala ni Senator Amy ang naisa batas at kasalukuyan ang pinakikinabangan ng iba't ibang sektor. Pero ayon sa Senator Amy, hindi rito matatapos ang kanyang laban dahil patuloy siyang magsusulong ng mga makabuluhang mga batas para sa bawat Pilipino anuman ang kasarian. Kabilang sa itinutuguyod ni Senator Amy ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na magpapagaan sa buhay ng mga agrarian reform beneficiary na nagkautang sa ilalim na Comprehensive Agrarian Reform Program na hindi libre. Ang hakbang na ito ay hindi lamang naglalayong burahin ng utang, kundi palakasin pa ang sektor ng agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maluwag na pagkakataon para sa mga magsasaka na mapaunlad ang kanilang ani ng walang pinangangambahang bayarin. Naniniwala naman ang PDP Laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc na kinakailangang magtatag ng Department of Government Efficiency o DOGE sa bansa para malabanan daw matinding korupsyon at hindi maayos na paggasta ng pondo ng gobyerno. Binigyan din ni Attorney Bondoc na hindi lamang ang Pilipinas ang may ganitong problema kundi maging ang Estados Unidos na sinusubukang bawasan ang kanilang $1 trillion budget deficit sa pamamagitan ng pagtitipid ng $4 billion kada araw hanggang Setyembre. Kukunin na niya ang $1 trillion sa korupsyon na patunay kung gaano kasama ang budget system maging sa Amerika. Sinabi pa nito ni Bondoc na kung hindi tutugunan ang hindi makatarungang paggasta, patuloy na lulubog sa utang ang mga Pilipino. Gayon din ang patuloy na paghihirap ng bansa sa pamamagitan ng Department of Government Efficiency. Susuriin at aalisin ang mga hindi kinakailangang gagastusin sa gobyerno, sisiguruhin ang tamang paggamit ng kamba ng bayan, mapapabilis ang burokrasya at serbisyo publiko at mapagtitibay ang mga hakbang laban sa katiwalian. Magandang umaga, Pilipinas! Mga residente ng Northern Samar, residente lang pala, na wanted sa kasong pagpatay, nahuli naman sa Northern Samar matapos ang 8 taong pagtatago. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan. Arestado sa sarili niyang lugar dito sa lalawigan ng Northern Samar ang isang wanted sa National Capital Region matapos ang 8 taon na pagtatago. Ayon sa report ng PNP, residente ito dito mismo sa lalawigan ng Northern Samar, ngunit wanted sa NCR matapos ang 2 mabibigat na kaso na kinakaharap nito, ang kasong murder at frustrated murder. Arestado na sabing wanted sa joint operation ng personnel ng Silvino Lubos Municipal Police Station kasama ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company na nahuli sa Barangay Poblasyon 1, Silvino Lubos. Ayon sa report ng PNP, ang wanted ay 29 na taong gulang, residente ito ng naturang bayan ng Silvino Lubos.
Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, National Capital Region, City of Muntinlupa, Pichado, July 6, 2018 pa. 200,000 pesos ang piyansa na inilagak ng korte sa kasong first-degree murder, ngunit walang piyansa sa kasong kinakaharap nito na murder. Pansamantalang dinala ang nasabing wanted sa Criminal Investigation and Detection Group, Western Samar Provincial Field Unit. Kabilang din sa mga umaristo sa matinig na wanted ang CIDG, 33rd Special Action Company, 3rd Special Action Battalion at Muntinlupa City Police Station. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Baka may mga importante kayong lakad magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Nawawala ang isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force matapos ang tactical night operation nito sa Cebu. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo, biglang naputol ang signal ng naturang eroplano bandang hating gabi. Sinika pa ng ibang fighter jet pilots sa makontak ang nawawalang fighter jet, pero hindi na ito makontak pa. May dalawang sakay na piloto. Ligtas namang nakabalik sa Mactan Air Base ng Cebu ang ibang FA-50 jets. Pero hindi pa nila matukoy kung anong lugar ang huling pinagkontakan ng nawawalang fighter jet. Nagpapatuloy ang extensive search operation para makita ang missing aircraft. Samantalang umaasa naman ang Philippine Air Force na ligtas sa mga piloto. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na biglang nawala sa papawiri ng eroplano ng Philippine Air Force. Although may mga indicator naman daw po na mukhang nakapag-exit o nakapag-eject yung dalawang piloto. Tinanggal ng Armed Forces of the Philippines bilang commander ng Presidential Security Group si Major General Jesus Nelson Morales. Sa kumpirmasyon ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, papalitan si Morales ni Brigadier General Peter Burguño bilang acting commander ng PSG o Presidential Security Command. Ang PSC ang nangunguna sa seguridad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Natatandang si Morales ay tinalagang pinuno ng Presidential Security Group noong pang-October 2023. Ibinalik naman ng Philippine National Police ang direktor ng anti-kidnapping group na si Colonel Elmer Nagay na nasibak noong February 28 matapos mabahira ng kontrobersiya ang sinasabing rescue operation ng dinukot na 14 anyos na Chinese student sa Taguig City. Ito'y bilang pagtalima naman sa Comelec resolution na nagbabawal pala sa paglilipat ng government official sa panahon ng eleksyon. Ang pagsibak kay Colonel Ragay ay walang abiso o basbas mula sa Comelec. Ngayon dapat ay nakikipag-coordinate ang PNP bago gumawa ng anumang hakbang bilang lead agency ngayong panahon ng eleksyon. Ano ba naman itong PNP? Samantala, nanindigan naman si Police Brigadier General Jean Pajardo, spokesperson ng PNP. Lehitimo ang rescue operation ng kidnap victim at walang ransom money na binayad sa mga kidnapper. Iniyag din ito na hindi makakaapekto ang pagbawi ng relief order laban kay Colonel Ragay habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Conduct po ng investigation po is another unit po, and we make sure na any investigation relating to that particular issue po will be conducted in the most transparent manner po. At hindi po natin nakikita yung pagbabalik po ni Colonel Ragay sa kanyang posisyon na baka maka-apekto po sa ongoing investigation. Like I said earlier po, this does not only concern Colonel Ragay but lahat po yung kasama po dun sa operation. Ay, Mr. President,
Ano bang meron si General Marbil? At na-extend pa. Eastern Visayas may 0 case pa na rabies ngayong taon. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Inihayag ng DOH na wala pang nasasawi na individual sa Eastern Visayas dahil sa rabies. Ito ang sinabi ni DOH 8 National Prevention and Control Program Manager Leonido Olobia. Ayon kay Olobia na maganda itong balita ngayon dahil noong 2024 sa unang quarter may 10 namatay sa rabies. Isa dito ang nakatulong sa pagpunta agad ng mga biktima sa Animal Bite Treatment Center kung nakalmot o nakagat ng aso at pusa. Kahit pa man nabakunahan na ang mga alagang aso at pusa laban sa rabies, kailangan pa rin magpabakuna kung makalmot o makagat para maging tiyak ang kaligtasan sa rabies. Dahil kung ang rabies ay nasa katawan na ng isang tao, wala na itong lunas at kasawayang palad, nagiging dahilan pagkamatay. Nabatid ngayong buwan ng Marso, pinagdiriwang ang Rabies Awareness Month. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! 29 makalipas ang alas 4, iniimbestigahan ng Bureau of Customs kung sino masangkot sa nasabat ng mga smuggled na isda sa Maynila. Kaugnay ito ng 19 na container na naglalaman ng 202 million pesos na halaga ng frozen mackerel galing pa ng China. Ayon sa tagbagsalita ng Customs na si Assistant Commissioner Jet Maronilla, kabilang sa iniimbestigahan ang sarili nilang mga tauhan. Kasalukuyan nang na-revoke ang accreditation ng consignee ng mga naturang shipment. Ayon sa ilalim sa pagsusuri ng Department of Agriculture ang mga nakumpiskang isda para malaman kung ito ba ay fit for consumption pa. Either i-auction po namin para kumakonvert natin sa pera at may dagdag dun sa kaban ng ating bayan. Kung hindi naman po, maaari din po i-suggest ng Department of Agriculture na instead of i-auction, pamigay na lang po. Yun din po yung huling mga naging direction nila. So we will defer, sir, kung ano man po yung magiging recommendation ng Department of Agriculture. Maagang nagbabala si Agri-Party List Representative Wilbert Manuel Lee laban sa posibilidad na gawing sangkala ng Department of Agriculture ang food security emergency sa walang habas sa pag-aangkat ng bigas ngayong taon. Dahil sa naturang emergency concern na obliga ang National Food Authority na ibenta sa publiko ang kanilang reserbang bigas. Yan pa man, binigyan tiin ni Lee, hindi ito sapat upang iasa ng DA sa importation ang pag-recover sa bumper stock ng NFA. Ayon sa kinatawan ng Agri-Party List, dapat gawing prioridad ng gobyerno ang pagbili ng palay sa mga magsasaka sa tamang presyo bago ikonsidera ang pag-aangkat ng bigas. Ito rin ang dahilan kung bakit iminumungkahi ni Lee na ilimita lamang sa 3 buwan ang pag-iral ng food security emergency. Plano naman ng Department of Education na maglagay ng panibagong tanggapan sa mga paaralan na tututok sa mental health ng mga estudyante. Kaugnay nito, nilagdaan Education Secretary Sani Angara ang implementing rules and regulation ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Ayon kay Angara, layo ng naturang hakbang mapagandang mental health facilities and services ng mga paaralan sa buong bansa. Bukod dito, tututukan din na niya ang naturang tanggapan ng mga bagay na posibleng makaapekto sa mental health ng mga estudyante tulad na lamang ng bullying. 2 lalaki arestado naman sa bypass operation sa Abukay, Bataan. Nakunan pa ng illegal drugs na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. 2 lalaki ang naaresto sa ikinasang bypass operation sa Barangay Wawa, Abukay, Bataan nitong Marso 4, 2025 kahapon, ganap na alas 2 ng hapon. Kinilala mga suspect na naaresto na sina alias Ramiro, 49 anyos at alias Spring, 48 anyos, kapwa residente ng nasabing barangay at kasalukuyang mga walang mga trabaho. Ayon sa inisyal na ulat ng Abukay Municipal Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Gerald Jan Bautista at matapos ang koordinasyon sa PDEA Region 3, isinagawa ang operasyon na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng mga sospek na kumpiska mula sa kanila ang humigit kumulang 20
gramo ng hinilalang shabu na may standard price na 136,000 pesos. Maliban dito, naaktuhan din umano ang mga suspect na nagpapatsesyon sa lugar ng isagawa ang operasyon. Dinala ang mga naarestong individual at mga nakumpiskang ebidensya sa Bukay Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Danny Kumilang, RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa ba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 32 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na tayo po'y mag-ultabayo. Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, ng mga doktor, isang oras bago matulog, 2 kapsula para mas efficient ang pagkuha natin ng mga benefits ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan kung saan napatunayan ang efficacy nito. Hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial, clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya't naman napaka-potent po nito pagpasok sa ating katawan, naitataboy po yung mga toxin sa ating katawan dahil pinagagana nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na kung tawagin ho ng madalubhasa ay commander ng ating immune system. Kaya sa ultabayo, napapalakas nito ang ating immunity, napapanumbalik ang sigla ng immunity, natutulungan pa tayong ma-achieve ang magandang tulog. Siyempre pagka magandang tulog, magandang gising mo sa kinabukasan, may panlaban ka rin sa stress, puyat at pagod. Ayan ha. Kung may mga concerns pa ho kayo tungkol po sa ultabayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. At ito po ay halal certified at kauna-unahang food supplement o postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Daan-daang individual lumabag kahit sa mahigpit na pagpapatupad ng anti-smoking at liquor ban sa Davao City. Ang daming matitigas ang ulo, ano ha? Detalye na balita mula kay John Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, John. Mayong buntag usab Kuyang Angel, tinutukan at pinaigting ng Davao City Police Office o DCPO sa pamumuno ni Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director, ang pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa paninigarilyo at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar at establishmento sa Davao City. Ayon sa report ng DCPO, sa loob ng isang linggo, daang-daang individual na lumabag sa mga krimeng ito ang nabigyan ng citation ticket. Napagalaman, nasa 182 operations, 152 ang nahuling lumabag sa anti-smoking ordinance kung saan umabot sa 468,000 ang kabuang halaga na binayaran ng mga lumabag sa batas. Samantala sa anti-liquor ban ordinance, 78 ang inilusad na operasyon kung saan 21 ang lumabag at umabot sa 52,000 ang halaga ng multa. Kaya naman patuloy na pinagbabuti ng otoridad ang papapatupad ng mga ordinansa o pamatiyak na maprotektahan sa sakit. Gayon din ang papapanatili sa pagsunod sa mga regulasyon para mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa buong lungsod ng Davao. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. 36 na makalipas ang alas 4, kumakalat na balita na off-season ng strawberry ngayong buwan. Yan po ay sa La Trinidad Strawberry Farm. Fake news yan. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Naimbag na bigat, Romy. Walang katotohanan kumalat na balita na off-season o hindi panahon ng strawberries ngayong buwan ng Marso sa La Trinidad Strawberry Farm. Sa halip ay ngayon ang panahon na maraming produksyon ng naturang prutas. Pahayag ito ni MJ Murillo, isa sa mga nagtitinda ng strawberry sa La Trinidad Strawberry Farm, kasunod sa nasagap ng impormasyon mula sa ilang bisitang turista na wala umanong itinitinda at makikitang strawberry at wala ding strawberry picking. Tinayak ni Murillo na marami ang produksyon ng strawberries mula pa ng buwan ng Enero hanggang ngayong buwan ng Marso. Dahil dito, nananawagan siya sa ilang individual na nagpapakalat na off-season ng strawberries na tigilan ng pagpapakalat ng hindi totoong balita. Anya, may ilang nadismaya at hindi na sana magtutungo sa strawberry farm
sa La Trinidad nang malaman na off-season ng strawberries. Nagpayag siya ng pagka-alarma sapagkat makakaapekto sa pagkakakitaan ng mga strawberry farmers, producers at sellers ang hindi tamang impormasyon. Dapat alamin muna kung totoo bago magpakalat ng anumang balita. Binigyan din niya na may sapat na supply ng strawberry at pwede pa rin ang strawberry picking sa halagang 700 piso bawat kilo. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Eto, hindi rin ho ito fake news, ha? Marami pa hong available na stock ang tangerine chocolate. Ayan na, lalong-lalo na ho sa mga magbabalak na bumili pang pasalubong pagbalik nila ng abroad. Pero doon sa mga pabalik ng Pilipinas, huwag na kayo magpasalubong pa ng imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Available yan sa 0919-0955-935. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang mga magsasaka, mga magnaniyog ay hindi na lamang umaasa sa kopra. Nagpuproduce na sila ng sariling brand nila ng tsokolate. Yan po ang tangerine chocolate. May mahigit 10 variants dyan. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po no Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nais ng Angko Madrona Party List palakasin pa ang pagtugon ng gobyerno sa lumulubong kaso ng tuberculosis sa bansa. Batay sa Global Tuberculosis Report 2024 ng World Health Organization, sinabi ni Angko Madrona Party List nominee Attorney Arnel Gobalia na kabilang pa rin ang Pilipinas sa top 5 ng mga bansang nag-ambag ng mahigit kalahating TB cases sa buong mundo. Kabilang din niya tayo sa 10 bansang tinukoy ng WHO bilang may high burden o mataas na bilang ng kaso ng TB kung saan tinatayang 37,000 Pilipinos ang nasawi naman noong 2023. Idiniin ni Attorney Gobalia na ang pangangailangan para sa mas agresibong government intervention upang masolusyonan ang problema at masiguro na walang Pilipinong namamatay mula sa isang preventable at treatable na sakit. Sinabi ni Attorney Gobalia na kapag pinalad sa darating na eleksyon ng Comadrona Party List, mapapalawak nito ang akses sa mga Pinoy sa libreng medical check-up, mobile testing units at community-based TB clinics, lalong-lalo na sa mga remote at underserved areas. Isusulong din ng Comadrona Party List na mapalaki ang pondo para sa TB prevention and treatment kabilang ang pagkakaroon ng advanced diagnostic tools at sapat na healthcare workers na nakatuon lamang para sa TB control program. Nilinaw naman ang Department of Public Works and Highways na ang disenyo at konstruksyon ng bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge ay nakumpleto noong pang nakalipas na administrasyon. Yan man nilinaw ni Public Works Secretary Manuel Bunuan na ngayon lamang ginawa ang retrofitting o pagtatama ng konstruksyon o disenyo ng tulay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ito'y para masiguro ang tibay ng tulay at nasunod naman ang safety standards. Inamin naman ni Bunuan na hindi pa tukoy ang pinakadahilan ng pagguho nito pero napansin nila ang solid steel cable ang ginamit sa pangsuporta sa tulay sa halip na cable strand. Pero sa totoo lang may problema talaga yung pagdaan ng truck. Kaya dapat sinusunod natin ang weight limit. Magandang umaga, Pilipinas! Number 1, wanted person ng Bungabo, Nueva Ecija, arestado naman sa Santa Barbara, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chiquiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Masantos si kabuwasan Kuyang Angel, hindi nakapalag ng arestuhin ng pinagsanib na puwersa ng Santa Barbara Police at Police mula sa Bungabon, Nueva Ecija, ang top 1 most wanted person ng Bungabon. Sa ulat ni Santa Barbara o si Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin alas 4:15 ng hapon nang dakmain sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Poblacion Norte, Santa Barbara ang suspect na kinilalang si Emilio Leonardo Nigos Jr., 34 anyos, may live-in partner
partner construction workers at residente ng Barangay Lusok, Bungabon, Nueva Ecija. Ang pagkadakip sa suspect ay sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 2 counts of rape with no bail bond recommended. Matapos ang booking procedure na isinagawa sa Santa Barbara Police Station, dinala ng mga tauhan ng Bungabon PNP ang suspect sa Nueva Ecija para iharap sa korte na nagpalabas ng arrest warrant. Ito si Freddy Pajardo Aristarte, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Magandang umaga din ho sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos, ha? Evan Lang dyan sa Las Vegas, ha? At syempre yung ating Midnight Singers na maagang gumigising lagi para makatutok sa ating programa, ha? Si Sir Art, si Ma'am Linda, Boss Manny, si Tita Cora, si Boss Jun, at saka si Tita Lloyds. Gandahan yung practice, ha, para sa mga roadshow ho ninyo, ha? Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Middle East. Sa mga seafarers natin, ingat-ingat po kayo, ha? At syempre, magandang umaga din po sa mga suki natin dito po sa New York, Cubao, Quezon City. Magandang umaga sa mga taga-Kalamba. Oy! Si Dr. Kim Tan, ha? Dyan po sa Lucena, magandang umaga din. Binabati niya ang mga taga-Lucena, ha? Siyempre, huwag natin kalimutan si Ma'am Joanna Valencia naman ng Oriental Mindoro. Ayan, ha? Swerte nitong mga taga-Ormin pagka nagkataon, ha? Dahil magkakaroon na sila ng solusyon sa matagal nang pinoproblema nilang kuryente o supply ho ng kuryente, ha? Si Ma'am Joanna Valencia dyan po sa Oriental Mindoro. Ayan, ang nagbuklod ng maraming mga politiko dyan po sa lalawigan. Oo nga naman, ang daming nabubuisit daw ho dito sa Quezon City dahil sa pagyuyusi kung saan-saan. Meron nga tayong smoking ban, eh. Nilino naman ng Philippine National Police na walo pa lamang ang validated election-related incidents mula nang magsimula ang campaign period. Taliwas ito sa ulat ng Commission on Elections na umabot na ito sa 29. Ayon sa PNP spokesperson na si Brigadier General Jean Pajardo, isinama kasi ng COMELEC bilang election-related incident mula noong Oktubre ng nakalipas na taon. Nakikipag-ugnay na sila sa COMELEC tungkol dito at nilinaw ang nasabing datos. Sa record, 4 ang nasawi at 4 din ang nasaktan mula sa mga ito na nanggaling sa Region 1, Region 9, Region 12, Region 6 at sa Bangsamoro Region. Ayan, ha? So hindi ho sila nag-uusap-usap, kaya pahit sa data, hindi ho sila magkasundo. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabala sa publiko ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Kaugnay ng mga peking election experts na nag-aalok daw ng alter election results kapalit ng milyon-milyong piso. Sinabi ni CICC Executive Director Alexander Ramos, masyadong complex at hindi madaling ma-hack ang automated election system. Pinimok din ito ang taong bayan, lalong-lalo na mga kandidato na agarang i-report sa CICC hotline 1326 ang mga individual o grupong nag-aalok ng nasabing serbisyo para daw manipulohin ang eleksyon. Nilabas ng CICC ang pahayag matapos maghaya ng reklamo si Commission on Elections Chairperson George Garcia laban kay Isabela Vice Mayoral Candidate Attorney Jeril Harold Respicio. Nagugat ang pagsasampa ng kaso mula sa pahayag ng Respicio sa kanyang social media account na kaya niyang imanipula ang resulta ng nalalapit na eleksyon. Yan ang hirap pagka masyadong inuyahan ho ng yabang. Magandang umaga din po sa mga taga-Karamoan, Camarines Sur. At syempre magandang umaga din po sa mga taga-Canada. Ibinasura ng Commission on Elections ang petisyon para sa pagdiskwalipika sa 2025 midterm elections sa pamilya Tulfo. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nabigo ang petitioner na si Virgilio Garcia maglakip ng kopya ng Certificates of Candidacy ng mga respondent na mahalaga upang ma-verify ang alegasyon sa petisyon. Kini-question kasi ng petitioner ang kandidatura ng respondents dahil sa issue ng political dynasty at usapin ng citizenship. Kabilang sa pamilya Tulfo na kumakandidato sa halalan, sina ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na tumatakbong senador, Jocelyn Puat Tulfo,
Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulpo, na anak po naman ni Senator Rapi, dating Tourism Secretary Wanda Tulpo Teo at ang broadcaster na si Ben Tulpo. Patuloy naman ang inisyatiba ni Senator Amy Marcos upang siguraduhin ang epektibong lokal na pamamahala at mas pinalakas na suporta para sa mga senior citizen at kababaihan. Biyaheng Cebu si Senator Amy upang harap sa Liga ng mga Barangay Romblon Provincial Congress sa makikipagdialogo sa mga leader ng senior citizen at women's group sa Lapu-Lapu City. Siyang magsisilbing guest of honored speaker ng Liga kung saan inaasahang ilalatag niya ang mas matibay na suporta para sa mga opisyal ng barangay, kabilang ang sapat na benepisyo at mas malawak na programa para sa grassroots development. Ilalahad din niya ang mahakbang na maaaring gawin upang mas maging epesyente ang serbisyong pampubliko sa barangay level. Naniniwala si Senator Amy na dapat natiyakin may sapat na kakayahan at suporta ang ating mga barangay upang mas epektibo nilang mapaglingkuran ang kanilang mga nasasakupan. Sa kanyang dialogo naman sa mga senior citizen at kababaihan, bibigyan din ni Senator Marcos ang kanyang advokasya at direktang pakikinggan ng mga hinaing at pangunahing pangangailangan ng mga PWD at mga senior na kababaihan. Bukod sa Expanded Centenarian Act of 2024, itinutulak din niya ngayon para sa mga lolo't lola ang dagdag benepisyo, mabalos at abot kayang healthcare services at epektibong social programs na magbibigay naman ng oportunidad sa kanila at manatiling aktibo sa lipunan. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga, malawakang search and rescue operation naman sa missing F-50 fighter jet nagpapatuloy sa bahagi ng Mount Kitanlad Mountain Range sa Bukidnon. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Mayroong ongoing military operation sa bahagi ng Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon Province sa AOR ng 4th Infantry Division, Philippine Army. Sa impormasyon mula kay Fort ID spokesman, Lieutenant Colonel Francisco Garillo Jr., mag-isang buwan no umano ang kanilang military operation sa area laban sa mga komunistang New People's Army. Sa hindi pa makumpirmang balita, posible umanong sa nabanggit na lugar ang target area ng F-50 light fighter jets na maglulunsad ng di manoy bombing mission o ng tactical night operations kung saan biglang nawala ang komunikasyon ng isang fighter jet at hindi na nakabalik ng paglapag sa Mactan, Cebu Air Base. Habang mission accomplished naman umano sa kanilang bombing mission ng dalawang F-50 fighter jets. Sa public statement ng PAF, kung sakaling nagkaaberya man umano ang isa sa unit ng F-50 jet, may kahalintulad naman itong kaso sa Indonesia kung saan nakaranas din sila ng aksidente gamit ang kaparehong aircraft. Hanggang sa mga oras na ito, ongoing ang search operation ng Philippine Air Force sa area kung saan huling nawala ang komunikasyon ng fighter jet ilang minuto bago makarating sa target area. Patuloy namang kinukumpirma ang unofficial report mula sa ground troops sa Cabanglasan area ang napansin nilang di manoy isang aircraft na may malakas na tunog na animoy nakakaranas o mano ng engine trouble. At patuloy din kinukumpirma ang report mula sa government troops na nasa bahagi ng Kalatungan Patrol Base sa Lantapan, Bukidnon sa kanilang naobserbahang dumaang eroplano sa area at maya-maya nakarinig umano sila ng explosion at naninag umano nilang apoy sa hindi pa matukoy na lugar sa bahagi ng Mount Kitanglad Mountain Range. Mula sa Bukidnon, RH19, Jun Di Makutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. 51 makalipas ang alas 4 ng umaga, dismayado si Senator Risa Ontiveros sa Bureau of Immigration dahil sa kawalan ng malinaw na report sa nangyaring pagtaka sa bansa ni dating Banbantarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping bago naaresto sa Indonesia. Sa magdinig ng Senate Subcommittee on Justice, tahasang sinabi ni Ontiveros na inutil tayong bansa ko hanggang ngayon na hindi pa matukoy ang paraan ng pagtakas ni Guo. Gayon din si Sheila Guo at Cassandra Leong. Ayon kay Senator Ontiveros, sa liham na ipinadala ni Intelligence Division Chief Fortunato Manahan ng Bureau of Immigration, sinasabi nitong walang sumasagot sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa kaugnay ng kaso ni Guo. Kasi kung titigil lang tayo sa ganitong status, we're inutil as a country. 4 na buwan na po and we still don't know how fugitives got past our borders undetected.
You can imagine the frustration that the whole committee and our chair, the Senate, would feel about this kind of status. Bakit nalaman din ba nila kung paano nakalabas noon yung isang senador? Nung hinahanap kayo naman mo. Binigyan naman ng ultimatum ni Ontiveros ang Immigration Commissioner na si Anthony Biado magsumite ng report ukol dito sa loob ng 15 araw. 52 makalipas ang alas 4 na umaga. Dapat isauli ng gobyerno ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Itong iniit ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. sa oral arguments hinggil sa kontrobersyal na 89.9 billion reserve fund ng PhilHealth. Ayon kay Justice Co., dapat magamit ang nasabing unprogrammed fund para sa pagpapabuti ng serbisyo ng PhilHealth, benepisyo ng mga miyembro nito at karagdagang tauhan upang matugunan ang kalusugan ng publiko. Hindi rin niya dapat o hindi niya para sa gobyerno ang nasabing pondo, kundi budget na dapat gamitin ng state insurer para mapalawak ang kanilang mga programa at benepisyo sa mga miyembro nito. Iginiit pa ni Justice Co., hindi dapat maghirap ang taong bayan sa pagkuha ng kanilang healthcare benefits dahil may pera naman. At hindi rin naman kasalanan ng mga mamamayan na hindi ma-avail ang nasabing benepisyo. Dahil dito naniniwala ang Associate Justice panahon na para i-reforma ang PhilHealth at magpalit ng mga opisyal dahil hindi pagsunod sa mga nakasaad sa batas. Hoy, kayo naman, Justice, kukunti lang naman ang Vice President ng PhilHealth. Mahigit 20 lang naman. Konti lang, Justice. Mantakin ninyo kung gaano karami ang rehiyon ng Pilipinas, ganun karami ang Vice President. Meron pang iba't ibang, di ba? Tapos palpak pa rin ang mga implementasyon ng mga programa. Ano ba naman yan? Ay, sus, may ginoong buhay ito. Pinapasweldo ho natin sila sa pamamagitan ng ating kontribusyon na laging tumataas. Pagkatapos may excess fund. Isasauli lang pala sa National Treasury kahit hindi naman pala sa kanila, ha? Ano na, Secretary Ralph Recto? O, ikaw may pakana niyan. Ano na? Batatahi-tahimik ka. Pinababayaan mo yung soldier na magisa. Talamak pa rin ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Itong lumabas sa ulat ng United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights matapos ang isinagawang obserbasyon sa Pilipinas noong February 18 sa Geneva, Switzerland. Sa concluding observation on the 7th Periodic Report of the Philippines, ikinababahala ng komite ang patuloy na paglaganap ng korupsyon sa bansa. Partikular na rito ang kawalan ng sapat na pondo at technical resources sa mga ahensya ng gobyerno na labanan ng korupsyon gaya ng Ombudsman at Commission on Audit. Bunsod nito mungkahi ng komite sa bansa. Agaran at magsagawa ng patas na investigasyon, papanagutin ang lahat ng nasasangkot sa katulian, kabilang na ang korupsyon sa hudikatura. 55 makalipas ang alas 4 ng umaga. Pagpaparami naman ng mga pampublikong paralan ang nakikitang solusyon ni dating Gabriela Party List Representative Liza Masa para mabigyan ng libreng edukasyon ang bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga nasa laylayan. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyan diin ang tumatakbong senador na ang edukasyon ay libreng ibinibigay para sa lahat. Dapat po libre, hindi lamang yung matatalino. Dapat available sa ating mga public schools and universities, no? Yung pong pag-aaral, yun po ang panukala talaga namin, yung magkaroon tayo ng mas maraming kasi pina-privatize di ba? Yes, ang ating eskwelahan. Dapat tigilan ang privatization sa ating eskwelahan at mas marami pa yung mga public schools na kung saan libre ang ating edukasyon sa mga mahihirap. Nais din ito na isulong ang pag-aalis na sa K-12 dahil naniniwala siyang wala itong silbi at dagdag pasanin lamang ng mga mag-aral maging ng mga magulang. Pag-alis na noong K-12. Ito po talaga inireklamo ng mga nanay. Wala pong silbi itong K-12 at kailangan na pong tanggalin ito dahil ito po ay pasanin. Itong si nanay, di ba, talagang paano na, mas marami pang mga taon ang bubunuin niya bago makapagkolehiyo. No? And of course, kahit matapos ka ng K-12, ang dami pa rin po nating college graduates na walang trabaho. So, kakompetisyon mo yan. Siyempre, kung kumpanya
ka, ang kukunin mo yung graduate ng college. Diba? So wala talagang kasilbi-silbi itong K-12 na ito. Pilipinas. Samantala, naniniwala naman si House Assistant Majority Leader Jude Isidre ng Tingog Party List na isinama si dating Education Spokesperson Michael Poa sa legal team ng pangalawang Pangulong Sara Duterte upang hindi ito maipatawag bilang testigo sa Senate impeachment trial bunsod ng prinsipyo ng lawyer-client confidentiality. Pinunto ni Isidre na si Poa na nagsilbi rin bilang dating tagapagsalita ng Office of the Vice President ay nasa posisyon upang magbigay linaw sa mahalagang issue kaugnay ng paggamit ng confidential fund ng pangalawang Pangulo. Gayunman, ang pagsama sa kanya bilang defense lawyer ay maaaring hindi na siya mapilitang tumistigo sa impeachment court. Idinagdag pa nito ng hakbang na ito ng kampo ng mga Duterte ay tila isa pang pagtatangka upang ilihis ang atensyon mula sa mga tanong na hindi pa nasasagot kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Sinusuportahan naman ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora ng Taguig ang naturang pahayag ni Isidre at sinabing ang pagsama kay Poa sa legal team ng mga Duterte ay lalo lamang magdudulot ng mas maraming katanungan. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo ho ay naghahanap din ng magandang investment dito ho sa Pilipinas. Ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. Aba, with easiest term. Ang 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod, Samira at saka Sibera Prestige. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township, yung iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores, pati yung pang exercise, at saka yung mga parks, at pati munisipyo, nandun mismo sa loob po ng township. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! Nabuhay muna tayo bago natin isalang si Brian Posadas. Marami ho tayong pag-uusapan, lalong-lalo na may kinalaman sa kalusugan. 59, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Alas 5 na po ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Nilinaw ng Pambansang Pulisya, wala silang direktang tinatanggap mula sa grupong sinasabing espiya galing sa China. Pero sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, tuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa naturang usapin alinsunod sa naging utos ni PNP Chief General Romel Marbil. Una nang kinumpirma ng Manila City Government na galing sa grupo ng mga inaakusang espiya ang 10 unit ng motorsiklo na tinanggap ng administrasyon ni Mayor Hani Lacuna. Yan man dumistansya rito ang PNP at sinabing tali ang kanilang kamay sa mga ibinibigay sa kanila ng lokal na pamahalaan. Kanina rin po ay nagtanong din po ako sa Directorate for Logistics at sinasabi po nila there is no record that would indicate na may nireceive po ang PNP any of its unit directly doon po sa sinasabing grupo na kinaaaniban di umano nitong mga alleged Chinese spies po. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto makalipas ang alas 5, ano nga ba itong tinatawag na hoof, foot, and mouth disease? Kasama natin si Brian Posadas, napakagaling po nitong pharmacist, bago po ito sumabak sa iba't ibang mga obligasyon, Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Sir Brian, via Zoom. Good
morning, Long Angel. Good morning. Ayan, teka muna, bago natin pag-usapan tong foot and mouth disease, kumusta yung convention natin for cancer? Meron ba tayong na-achieve doon? Anong magiging direksyon? Yeah, naging matagumpay, Kong Angel, no, yung Philippine National Cancer Summit natin, no, because there are also some legislators who went there and they have committed. No, one of that, Senator Hontiveros was there also. And nag-commit sila, no, na talagang papalakasin, no, yung sa cancer care natin at sisiguraduhin na mas patutulungan ng mga pasyente natin na may cancer because of the close implementation, monitoring and implementation of NICA. Umattend din si PhilHealth, yung bagong general manager ng PhilHealth, and they have committed to also expand the services of PhilHealth for the cancer patients. Anong specific para sa expansion ng benefits para sa cancer patients? May mga increase on the case, yung benefit per case rate. Hindi ko lang nakuha specifically yung mga i-increase nila, no? But there were commitments to increase, no, yung mga coverage sa mga cancer patients natin. At ang maganda doon, Kong Angel, may mga bagong teknolohiya kasi, no, na darating sa Pilipinas, coming from private sectors naman, no? So saan it's going to be like a precision precision medicine in the coming years. Genetic sequencing will also happen, will be available in the Philippines. Ngayon kasi ang genetic sequencing ng mga may cancer patient pinapadala pa sa ibang bansa eh. So ngayon magkakaroon na ng laboratory sa Pilipinas that can do the genetic sequencing. Yun ang maganda doon kasi makukuha mo kagad yung result. Pag nakita mo yon, malalaman mo kagad anong specific na gamot yung tatalam sa pasyente natin. Very precision. Bakit matagal na yan ginagamit sa ibang bansa, tayo kulelat pa rin? Anong problema? Policy, procurement, nasaan tayo? Ano yung nagiging balakid? Yung genetic sequencing is done by private eh. So, private company yung nagdala ngayon dito sa Pilipinas. Mataas kasi yung cost eh. So, may nag-invest finally kasi it's not the government who provided the NGS dito. Sana kung government, right? Kasi mas maraming pasyente. Imagine, no, sabi ko nga, kung talagang yon pati ang genetic sequencing subsidized by the government, we will not be wasting a lot of anti-cancer drugs. Di ba kaya nga component ng pondo ng PhilHealth R&D? Di sana yung pinamigay na 90 million, inilaan natin dito para mas napadali yung problema, di ba? Yun yung sinasabi natin, Sir Brian eh. Ang daming programa kaya nga meron tayong Philippine National Health Research System eh. Hindi lang naman clinical trial ang trabaho nun. Ang sinasabi ho ng batas, kinakailangan palakasin din natin ang R&D. At ang isa sa mga pondong panggagalingan dyan, yung pondo nang gagaling sa PhilHealth na ginagamit na nanggaling nga po sa Syntax. Kabisado ko yung batas na yun eh. Di ba? Kasi parang kilala ko rin yung author nun. Gwapo yung author nun. Gwapo yung author nun. Itong problema, di ba? Hindi na nga pinagtuunan ng pondo yung R&D na dapat sana'y pasanin ng PhilHealth, isinauli pa. Tapos ito ngayon, ang nagiging problema, kaya hindi ho natin, kaya itong ganitong klase ng mga precision, precise technology, natutukoy para mapakinabangan yung gamot talaga na dapat sa cancer. Private sector na naman ang bibili, di ba? Private sector. Libre naman. Yun nga, Kong yun lang masaklap doon. Private sector. So, ibig sabihin, syempre may cost yan kasi kailangan nila bawiin eh. So, imagine kung gagastos ka for cancer medicine. If you don't do genetic sequencing kasi hindi naman malalaman agad ng mga doctors natin, specifically, yung anti-cancer drug, kung saan magre-respond yung cancer cell mo. So parang titignan mo na, nagre-respond, hindi. But you're already exposing yourself because we don't have genetic sequencing. Kaya sa ibang bansa, mas mataas ang recovery ng mga cancer patients kasi meron silang mga ganong testing. Alam nila, ito 80% probability na magre-respond to sa cancer, itong cancer cell with this medicine. Yun yung ibibigay nila. Kaya mas mataas, mas lesser yung side effects. And what's good, again, the private sector responded and hopefully the government will also subsidize the cost. No? At least subsidize the cost. Di ba? Ano sabi ng PhilHealth? For sure, meron taga PhilHealth na dumating doon.
Nandoon pero hindi na-discuss yung NGS doon nung time na nandoon siya, no? The PhilHealth General Manager, in fairness, no, has good plans naman. May mga improvements na ginagawa sila for cancer patients specifically. Kailan pa na-develop yung genetic sequencing technology sa ibang bansa, Sir Brian? Medyo matagal na yan. I think around 5 to 10 years na yan. Ngayon, dumating na sa atin. So, ilo-launch yung isa this March 8. Wow! March 8, Women's Month, ha? Ayan, kasi nga mataas ang cancer sa mga kababaihan. Ilang units ito? Meron bang Visayas? Meron bang Mindanao? Hindi ako familiar with the Visayas and Mindanao, pero this one sa Pasig area siya. So, sa Ortigas area yung magiging laboratory nila. Kaya ako tinatanong, may mga senador dyan pumapapel tungkol sa kalusugan. Baka po pwede yung paglaanan ng pondo yung mga regional specialty hospitals natin. Di ba? Sa halip na kung saan-saan nyo ilagay nyo ho dyan sa ilagay ho ninyo dyan sa mga special screening facility na katulad ho nito. Magkano ba yan? Ang thinking kasi nila, ang thinking kasi lagi kong parang tipong dito tayo sa gamot lang, no? But before you give the medicine, there should be proper screening and laboratory that should happen. Para very specific. Yun yung minsan ayaw nilang hindi nalalagyan ng budget. And again, it's a challenge for our legislators. No? Bigyan ng budget, pati yung screening. Kasi kaysa mag-waste tayo ng ilang libo, di ba? Para sa gamot. So at least, scan muna natin. Test muna natin. Hindi lang, tama yung sinabi mo. In-expose mo na ngayon yung pasyente sa maling compound. Di ba? Yes, and minsan parang ang nabe-blame yung mga doctors natin, but again, they need the screening, the labs para makita nila ano yung eksakto. Hindi naman kaya yun ng parang pakiramdam natin ano yung tatala. No? It has to be science. It has to be those machines. Ayun. Sana nga mas marami pang nag-attend ng mga policy makers doon sa convention, para mas naintindihan nila. Oo. Pwede ba natin ma-picture kung sino man yung kumpanya na yon na magpapasok ng genetic sequencing technology na yon? Yeah, pwede naman kong i-text ko sa'yo. Please, para ma-arrange natin. And di ba, kung affordable naman, for sure afford nga ng private na And baka po pwede, magkano yung magiging subsidy kung sakasakali ng PhilHealth, O baka pwedeng ikarga natin yan sa Malasakit Center para pasanin na ng Malasakit Center. Di ba? Ang dami hong kaparaanan. Para naman, tumaas yung recovery, yung bilang ng mga nakaka-recover, di ba? Oo. And again, congratulations sa Philippine Society, Philippine Cancer, tama ba? Philippine Cancer Society. College of Cancer Commission Foundation ng Philippine College of Surgeons. Sila yung lead organizer ng National Cancer Summit. Bakit naman kasi minsan lang sa isang taon ng summit, Sir Brian? Annual talaga siya. Parang nakailang taon na rin naman. Pero kumaga annual lang yung discussion. Maganda yan kung may mga forum every quarter para laging napag-uusapan yung cancer. Kasi the projection, tataas lalo yung cancer deaths in the next coming of years. And alam naman natin yan. Mas dumadami yung mga kakilala natin na may cancer. Hindi lang yun. Alam naman natin isa sa mga causes ng cancer environment. Di ba? Pangalawa, yung pagkain. Nandyan talagang ang taas ng vulnerability natin. Pangatlo, genetic. Di ba? Alangan naman yung liligawan mo, tatanungin mo, may cancer ba nanay mo? Di ba? Tatay mo ba namatay sa cancer? Hindi naman ganun Di ba? So, Tsaka kung Angel, ang kaso nga ngayon, sabi mo nga kanina, food. Kahit naman sabihin nga sa'yo na wala siyang genetic or history ng cancer sa family, kung yung pagkain and environment can also cause that. Ang dami pa naman nating pagkain carcinogenic, di ba? Correct. Ang hilig-hilig natin sa mga inihaw, di ba? At ang gusto natin yung may uling-uling. Ang taas ng carcinogenon, di ba? Yung chronic exposure natin. Kaya dapat talaga may massive education tayo tungkol sa cancer. And more importantly, meron pong mga technology na katulad nga po nung genetic sequencing para mas malaman natin kung tama yung gamot na ibinibigay. Ay, sus, may Ginoong buhay to. Para tayong paurong ng paurong, Sir Brian, medyo iwan talaga tayo. Medyo iwan yung bansa natin. Hopefully makahabol naman in the coming years. But again, the government has to really support it. Yes, and sana po sa halip na kung saan-saan ilaan yung pondo, kaya naiintindihan ko yung mga justices natin
Di ba? Ang pondo ng PhilHealth ay para sa mga miyembro nito at para sa treatment, hindi para sa pagpopondo ng mga proyekto ng gobyerno na may pondo na. Di ba? Ang galing ng mga justices natin pagka napapanood. Panoorin ho ninyo yung oral arguments ng Korte Suprema para mas maintindihan ho ninyo yung pinag-uusapan natin kung ba't sila nang gagalaite dun ho sa pagtanggal ng pondo ng PhilHealth at inilaan kung saan-saan. Ayan ha. Teka muna. Napanayo tayo ng gusto. Who put in mouth disease? Ano ito, di ba? Transmittable? Opo, yung hand, foot and mouth disease, no, tinatawag natin na HFMD, no. This is a contagious viral infection. So mataas yung probability na makahawa ito, yung HFMD, no, specifically for young children. Pero it can also affect adults. So, kung Angel, nung nakaraan, nung una ko itong nabasa na may hand, foot, and mouth disease sa tao, ang iniisip ko noon, pareho ba to sa foot and mouth disease ng mga baboy? No, magkaiba siya in terms of pareho sila ng simptomas. May foot, mouth, and disease, may mga source yung baboy, may source yung mga tao, no? Yung pamamaga, yung mga blisters. Pero ang pagkaiba nito, yung causative, no, na virus natin, kumbaga, yung foot and mouth disease sa baboy, hindi yan nakakahawa sa tao. Kasi yung hand, foot, and mouth disease ng tao is caused by a Coxsackie virus and enterovirus. So, usually enteroviruses yung nagkakos sa hand, foot, and mouth disease sa tao. Yung sa baboy kasi, specific yon, aftovirus yung tawag. So, magkaibang virus yon, pareho lang. Kaya wag mako-confuse na baka akalain nila nagkaroon sila ng HFMD dahil kumain sila ng baboy. Magkaiba yung virus niyan. So, ang transmission ng hand, foot, and mouth disease caused by the Coxsackie virus and enterovirus, direct contact siya with an infected person's saliva, nasal secretion niya, feces or fluid from the blisters. Minsan kasi parang nagbe-blister na may fluid yung blister niya. Yung parang may pumuputok, yon, andoon yung virus na yon. Hindi siya kagaya ng mga flu natin na aerosol, no? Meaning pag nag-sneeze ka, nag-cough ka in the air. Hindi ganon yung HFMD. Yung HFMD, dapat infected person saliva, nasal secretion. So ano nangyayari dito? Pag yung bata, no, or yung pasyente na merong Coxsackie or enterovirus, tumalsik yung laway, no, pwedeng ma-contaminate yung surface and yung objects. Usually, yung mga laruan, yung mga doorknobs, tsaka yung utensils, it can also spread the virus. Kaya common siya sa schools, sa daycare centers, sa crowded places. So usually, yung mga bata ang nahahawa. Kasi siyempre nag-uusap yung mga yan, may tumatalsik na laway, may mga nagdudrool minsan na bata, no? So, may mga tumutuloy yung laway. So, yung mga laruan nila, nagkakaroon yan ng virus na yon. Ang mahirap kasi dito kung etong virus na to, no, especially sa mga hard surfaces, meaning hindi porous, hindi mga like fabric or paper, no? Mga non-porous, usually tumatagal siya ng several days. Up to 72 hours buhay yung virus na to outside the host. So, anong bata, pag natalsikan yon, buhay yon up to 3 days. Kung aircon pa yung area na pinaglalaroan, it can be alive for 7 days. Kaya pag may humawak nun, tapos nahawakan sa kamba, yan hawa talaga siya. Wow, okay. So again magkaiba yung hoof, foot, and mouth disease. Yung hoof, foot, and mouth disease ay sa baboy. Ano ha? Yes. Itong sa tao, hand, foot, and mouth disease. Ayan. Yes. Blister sa kamay, blister sa paa, blister sa bibig. Yeah. Halimbawa, paano ba kasi yung blister naman makikita mo. Ano yung physical manifestation? Ano yung nakikita mo, Sir Brian? For sa tao, no, painful mouth sores. May mga ulcers sa bibig. Mahirap makakain yung bata, no. Drinking mahirap din. Tapos may red spots na nagpamumula ng mga spots or blisters sa kamay, saka sa paa, minsan pati sa puwet. Tapos irritability, syempre kung hindi nakakakain tapos maraming masakit, naglo-loss din ng appetite yung mga bata. And there are times that they would feel fever and sore throat. Kaya siya parang nakakatakot kasi nakikita mo hindi
kumakain, nanghihina yung bata, nagkakaroon ng loss of appetite because ang dami mo nga siyang ulcerations. And but ito naman, generally, dahil nga virus ito, it's mild and self-limiting, meaning na gumagaling siya in around 7 or 10 days. But again, there may be some complications like dehydration. There were some cases na nagkakaroon ng viral meningitis, nagkakaroon ng inflammation sa meninges of the brain, encephalitis and myocarditis. Kaya pagka ganito pinapacheck, depende yan sa immunity nung bata, how fast makaka-respond yung immune system niya. Because this virus is self-limiting. Ang kailangan dito, yung immune cells natin would be the one attacking this virus. Okay. Bago natin puntahan yung issue ng immunity, Sir Brian. Yung mga singaw-singaw, baka akala nila mamaya, yung mga blister sa bibig, sa labi, di ba? Magtatag-init. How do you differentiate it from HFMD? Okay, usually pag HFMD, makikita mo yan sa multiple parts na ng body natin. Usually kasi yung singaw, sa bibig yan, isolated yan, and it's caused by different virus specifically. But yung common ulcers kasi natin, usually ang nagko-cause nito, yung canker sores na tinatawag natin, it's caused by injury, stress, acidic spicy foods, or vitamin deficiency. Ulitin natin ha. Yung HFMD na nakikita mo na ulcers, nakakalat hanggang sa mga paa, sa iba-ibang parte, that's caused by virus. Yung mga singaw, yung common canker sores na tinatawag natin, injury yan, nakagat mo, kaya nagtapyas sa loob ng bibig. It can also be caused by your stress, acidic na foods, yung spicy, or minsan vitamin B deficiency, B12, iron, and folic. Yan. Klaro ha. So, pag HFMD, hindi lang bibig, meron din mga blister sa kamay, meron din sa paa. Yes. Meron din sa puwet, sabi mo. May ganun din, may mga blister din. Tsaka usually, Kong Angel, ang HFMD, meron silang fever, meron silang sore throat, at nagkakaroon ng body rashes. Yan. Klaro ha, para sa mga magulang, dahil baka mamaya pinagbawalang bahala, ano lang yan, singaw lang yan anak, mainit ang panahon. Diba? Although sinasabi mo nga, self-limiting yan, depende sa immunity ng tao. Ano ha? Kung mga adult, ang kadalasan dito, yung mga senior na bumababa na yung immunity. Kaya talaga advantageous na yung PDC, yung plasmacytoid and Dietrich-cell ho ninyo ay napapagana sa tuwi-tuwi na. At ang pwedeng mag-trigger dyan ay postbiotic. Hindi po ito kwentong kutsero ha. Clinical trial po ito ha. Marami ng clinical trial na dinaanan. Okay. Paano sa mga bata 6 years old below yung kadalasan na dadali nito? Pwede na bang ultabayo sa ang postbiotic sa 6 years old? Yan, Kong Angel, recently lumabas yung approval nga, yung Lactococcus lactis strain plasma content ng Ultabayo, is allowed as early as 3 years old. Okay. Pwede na siyang ibigay. Yes, so ang ginagawa doon, bubuksan lang siya, tapos ihahalo sa inumin nila. So pwedeng maibigay as young as 3-year-old. Based kasi nga yan sa mga safety trials, kasi binibigay nga rin yan sa ibang bansa. Ayun. Sa mga bata. Ayan. Basta ang tandaan ho natin, ang mode of transmission nito, yung ang tawag dito, na-access mo, yung natalsikan ng HFMD. And again, para doon, sabi kasi nito, baka mag-cause ng panic. Self-limiting. Ibig sabihin, kung kayo na magpa-practice ng hygiene, kung kayo ay nagbo-boost ng inyong immune system, hindi nyo po problemahin yan. Oo. Huwag kayong nervyusin. Huwag kayong nervyusin. Kaya lang kung medyo mas napag-uusapan to recently, kasi we had a spike in the cases of HFMD in the Philippines, specifically sa NCR, and CAR and Central Luzon, accounting to almost 52% of the cases. Umabot tayo sa 7,000 plus cases as of February 22. So kaya mas mataas siya ng halos triple from last year. Kaya mas naging nag-alarm, nag-raise ng warning ang Department of Health natin. Tama yung sinabi mo, Kong Angel. Frequent hand washing with soap and water,
we request, of course, disinfection of surfaces. So, kung sa school may mga bata na nag-report na may HFMD, isanitize nyo kagad yung lugar. Kasi andun pa yung virus sa mga hinawakan ng mga bata. Avoid close contact muna, hugging, kissing, sharing utensils. And of course, kung ang anak nyo po ay may sakit, no, stay at home muna to prevent outbreaks. No? Mabilis na storya kagabi, kung Angel, medyo puyat ako. Na-delay ng konti yung labas namin kasi merong passenger coming from Singapore kasama namin sa aeroplano na nagkaroon ng parang fever. So, hinold kami saglit kasi kinwarantin pa muna, chinek muna ng Quarantine Bureau ng Department of Health. So, pagka ganon, may fever kayo, may mga nararamdaman, isolate. Wag nang sa gayon, hindi na makapandamay. Kung kayo umuubo, mag-face mask na muna para hindi ho kayo makapamerwisyo sa iba. Sir Brian, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you, Kong Angel. Si Brian Posadas mula po sa Teoxetil Ventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Magandang umaga, Pilipinas! At kung meron din ho kayong mga importanteng lakad, nababanggit na lamang din po ang pag-sanitize. Magbahon ho kayo ng family alcohol. May dalawang formulation po ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improve cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 na umaga. Alas 5:30 na po ang oras sa buong kapuluan. Baka kayo ho'y pabalik ng Pilipinas, naghahanap kayo ng pasalubong. Wag na pong imported na tsokolate dahil meron po tayong sariling brand ng tsokolate dito, yung Tangerine Chocolate. Natulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, nagpo-produce na sarili nilang brand ng tsokolate, Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal dahil yan po ay produkto ng mga magsasaka. Pero kahit ito'y gawang lokal, it tastes and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST para naman maging global ho ang dating ng ating brand na yan. Tangerine Chocolate, ipinagmamalaking 100% gawang atin kaya dapat nating tangkilikin. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? 5:31 ang oras sa buong kapuluan. Sa nalalapitan ng palay sa Marso, magtatagal hanggang Mayo, nananawagan si Quezon Representative Markin Berga sa mga ahensya ng gobyerno paigtingin ang pagbabantay sa presyo ng palay. Kaya rin na hindi makapagsamantala ang mga negosyante na magre-resulta sa pagkalugi ng mga lokal na magsasaka. Ay kay Berga, kailangan tiyakin ang patas na kita ng ating mga magsasaka hanggang abot kaya ang presyo para sa mga mamimili. Binanggit pa ng kinatuan mula sa Quezon na noong nakaraang anihan, lalo pa noong Setyembre hanggang Oktubre, may mga ulat na napilitan ng mga magsasaka na ipagbili ang palay sa halagang 14 pesos hanggang 18 pesos per kilo o sa higit pang mas mababang presyo. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, umabot ng 20 pesos and 69 centavos per kilo ang karaniwang presyo ng tuyong palay sa bukid nitong Enero ng 2025. Ngunit kung hindi paigtingin ang regulasyon, maaaring muling samantalahin ng mga pagsamantalang negosyante ang paparating na anihan sa pamamagitan ng pagbababa ng presyo. 32 makalipas ang alas 5, ito nakikisa naman ang dalawang pinuno ng Kamara de Representantes sa kampanya kontra fake news, disinformation at misinformation ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang sinabi ni na House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union at Bataan Representative Geraldine Roman, Chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, matapos na magbigay ng babala ang Pangulo sa mga gumagawa naman ng fake news. Ayon kay Roman, hindi lamang sila mga politiko ang naapektuhan ng fake news, kundi lahat ng Pilipino, partikular na ang kababaihan at mga menor de edad, mga kabataan at yung mga future generation.
Samantala, ayon naman kay Ortega, matagal nang nagsasagawa ng fact-checking ang Pangulo sa kanyang mga vlog simula pa noong tumakbo siya bilang Vice Presidente at nung tumakbong Pangulo. Kinatigan din ang mga mababata sa sinabi naman ni Roman na lahat tayo ay potensyal na biktima ng fake news. Kaya maganda maging aware kung paano malabanan ang fake news at matukoy kung alin ang totoo at alin ang hindi. Negosyanteng si Rolito Go nagwala sa isang condominium building sa Quezon City. Teka, o nga pala, na-release ito, Pero, alive pa pala. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RHMI. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Muling lumutang ang pangalan ng kontrobersyal na ex-convict na si businessman Rolito Go matapos magwala sa isang condominium building sa Cubao, Quezon City. Sa report ng QCPD Station 7, si Go ay galit na galit at pinagsisigawan ang dalawang opisyal ng Homeowners Association ng Porto Vita Condominium Building noong February 14, araw ng mga puso. Ayon sa pulisya, nagugat ang insidente ng hindi pumapor sa kagustuhan ni Go ang resulta ng HOA election na ginanap noong nakalipas na Pebrero 9 hanggang 12. Kabilang sa mga dumulog sa pulisya ay ang mga bagong HOA officers ng Porto Vita Condominium, kabilang na ang presidente nito si Lamberto Beltran de la Cruz Jr. at ang Board of Trustees, ang 67 years old na si Mrs. Regina T. Montes. Ayon kay Montes, sumugod si Go sa opisina ng HOA dahil sa pinawawalang visa daw nito ang nangyaring election of officers. Ang anak ni Go na si Russell Go ay napag-alaman na dating nakaupo bilang Vice Presidente ng HOA na napalitan sa nabanggit na election of officers. Sabi ni HOA President de la Cruz, bagamat hindi nila nakita mismo, pero hinala nila ay armado ng baril si Go dahil nang ibagsak nito sa isang mesang kanyang dalang clutch bag ay dinig na dinig ng lahat ang tumunog na bakal. Sa gitna ng pagwawalay, pinagbantaan umano ni Go na ilalabas niya sa opisina ng HOA ang pagmumukha ng bagong halal na opisyal ng asosasyon. Matatandang si Rolito Go ay nakulong ng 25 taon dahil sa road rage incident na kinamatay ng De La Salle University student na si Eldon Maguan na kanyang pinaril sa ulo sa San Juan City taong 1991. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Talagang hindi matantanan ng kontrobersiya ito si Rolito Go, Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ikinalungkot naman ni House Assistant Majority Leader Judas Isidre ng Tingog Party List ang patuloy na pagkantala ng pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nawala pang ginagawang aksyon kahit na noong Pebrero 5 isinimite ng Kamara de Representantes ang articles of impeachment. Sinabi ni Isidre na nakalulungkot na ginagamit ang teknikalidad para hindi umusad ang impeachment trial sa Senado, isang sistema sa konstitusyon para mapanagot ang mga umaabusong opisyal ng pamahalaan. Binigyan din niya ng impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon at hindi dapat hadlangan ng mga technical na pamamaraan. Tinukoy din niya na bagamat ilang beses nang binanggit ni Senate President Jesus Guerrero ang dahilan ng pagkantala, lumalakas naman ang panawagang ipagpatuloy na ang paglilitis. Pagiging regular na mga empleyado ng mga PUD drivers, isinusurong naman ang trabaho party list. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Isa sa mga isinusulong ng trabaho party list ay ang maayos na pasahod at ang pagiging regular na empleyado ng mga pampasaherong driver sa bansa. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng trabaho party list, mahalagang mapangalagaan ang kapakanan ng mga tsuper upang hindi na nila kailanganin pang magtrabaho sa abroad. Ginawa ni Espiritu ang pahayag kasunod ng ulap ng Overseas Labor Market Forum kung saan nabatid na may mga job opportunity para sa mga Pilipinong driver. Batay rito, mangangailangan ng Japan ng higit 24,000 taxi drivers at 4,000 train drivers na may buwan ng sahod na naglalaro sa pagitan ng 58,000 pesos hanggang 65,000 pesos. Kaya naman sabi ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List, dapat mapaganda ang kondisyon ng trabaho ng mga ito sa bansa at makasabay sa international standards upang hindi na sila mapilitang iwan pa ang kanilang mga pamilya. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, dalawang babaeng vendor naman sa Quiapo nahulihan ng pampalaglag na kalaboso. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzalez sa RH29. Boy?
Kuyang Angel, kulong ang dalawang babaeng vendors matapos mahuli sa akto na nagbebenta ng gamot pampalaglag sa vicinity ng Quiapo Church sa lungsod ng Maynila. Naaresto ang dalawa ng mga tauhan ng District Intelligence Division ng Manila Police District kung saan ang operasyon ay kasunod ng naunang naaresto ng mga supplier ng naturang gamot. Ito ay sa may bahagi ng Quezon Boulevard, kanto ng Paterno Street, Barangay 306. Malapit lamang sa simbahan. Ayon kay Police Captain Joel Aquino ng MPD DID, nakilala ang mga naaresto at sina Aling Merlita, 65 anyos, mas kilala sa Elias sa Lola na taga Barangay Copapiat sa Quezon City, at si Veronica, 56 anyos, residente naman ng Paterno Street sa Barangay 385 sa Quiapo. Nakumpiskal sa dalawa ang 4 na blister pack at plastic say na may 8 tableta ng Cytotec tablet o na hindi umano rehistradong gamot. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy Gonzales. Oras sa buong kapuluan, 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas! Oy, Selma Tariman. Selma Tariman dyan po sa South Korea. Magandang umaga po ha. Nagpapa-shoutout ka. Magandang umaga din sa mga taga-Lipa City. Ay, Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Magandang umaga ha. Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At syempre kay Court Administrator Raul Villanueva. Magandang umaga din po sa inyo ha. At saka sa kanyang magandang mama. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Alberta, Canada. Oras na para tayo mag-ultabayo, 44 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog para mas efficient po nating mapakinabangan ang ultabayo. Ang ultabayo po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan, at ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Yun po yung pumasok sa ating sistema ng sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na siya po naman commander ng ating immune system. At yun po ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan, kaya habang tayo natutulog, na-achieve natin ang magandang tulog, natutulungan tayong mapanumbalik ang lakas ng ating immunity, malabanan ang iba't ibang mga sakit. At syempre, pagka magandang tulog, magandang gising natin sa kinabukasan. Kung kayo po may mga concerns, mag-text pa ho sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag nating kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mamalengke muna tayo. Nasa may La Huerta Public Market ngayon sa Parañaque si Giselle Ricaport. Uy, ang presyo daw ng karneng baboy hindi gumagalaw ha, sa nakalipas na 1 buwan. Giselle, good morning. RH15. Good morning, Kuya Angel. Kumpara doon sa ilang palengke na 450 pesos ang kada kilo, mas mura sa 400 ng liempo dito sa La Huerta Public Market sa Parañaque City mula sa 380 pesos. Mabibili rin sa 380 ang kada kilo ng laman mula sa 350 kada kilo. 380 rin ang kada kilo ngayon ng pork chop mula sa 350 pesos. Habang ang pata at buto-buto, parehong 320 pesos ang kada kilo mula sa 300. Ayon sa mga retailer, 1 buwan nang hindi gumagalaw ang presyo ng baboy sa kanilang pamilihan, bagamat nananatiling mahal ang farm beef sa Batangas. Iniinda rin nila ang matumal na bentahan kumpara daw noong nakalipas sa taon, pero kung sa ibang palengke pahirap ang maubos ang kalahating baboy, dito sa La Huerta 4 na baboy naman ang kanilang nauubos, pero mas mababa raw yan mula sa dating 7 baboy na nauubos nila araw-araw. Ang laman naman ng baka, 20 pesos ang minahal kada kilo ngayon lamang buwan ng Marso. Ang laman, 500 ang kada kilo mula sa 480 pesos. Ang ribs naman, 440 ang kada kilo mula sa 430 pesos noon. Ang pambulalo, 440 pesos din ang kada kilo mula sa 430. Ayon sa mga retailer, nagmahal ang hango nila sa kanilang mga supplier na isa umano sa mga dahilan ay ang mahal na transportasyon. Samantala, ang kamatis naman dito sa pamilihan, bagsak na sa 30 hanggang 35 pesos ang kada kilo ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle. 47 makalipas ang alas 5 ng umaga.
Pangunahing pakay ng One Pacman Party List ang pagtuunan ng pansin ng kalusugan, gayon din ang palakasin ng advokasya sa pagpapalaganap ng sports sa kabataang Pinoy. Sa isang panayam ngayong Women's Month, sinabi ni One Pacman Party List First Nominee Milka Romero, pangunahing pakay ng kanilang party list ang wastong kalusugan at sports sa mga kabataan at pamilyang Pilipino. Iginiit ni Milka Romero nakakawing sa usaping kalusugan ang presyo ng pagkain. At ang layunin ng One Pacman ay mapababa ang presyo nito. Dahil halimbawa ng mga ina at ang sektor ng kababaihan, naniniwala si Milka Romero na mapapanatili ang kalusugan ng mga kabataan kung abot kaya ang presyo ng pagkain. Isa sa nais niyang pagyabungin ay ang sektor ng sports. At sabi po ng One Pacman Party List, magagawa umano nito ang pagpapalakas ng representasyon ng kababaihan sa Kongreso sa pamamagitan ni Milka Romero na tumatakbong first nominee ng One Pacman Party List upang maisulong ang mga naturang advokasya. Target naman ni Senator Amy Marcos na mapalakas ang turismo sa Bicol matapos na makipagpulong sa Department of Tourism at iba't ibang tourism stakeholders sa rehiyon. Ayon kay Senator Amy, mahalaga ang papel ng turismo sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Bicolano. Kabilang sa itinutulak nila ay ang pagpapalakas ng infrastruktura sa Bicol, kasama ang pagpapabilis sa road development project upang mapadali ang biyahe papunta sa iba't ibang tourist destination sa Kabikulan. Inasusuportahan din niya ang micro, small and medium enterprises sa mga MSMEs na bumubuo sa malaking bahagi ng tourism industry tulad ng local tour operators, mga souvenir makers at mga restaurant owner. Nais ni Senator Amy na bigyan ng suporta ang sustainable tourism initiatives, hindi lamang sa pagpapakita ng kagandahan ng Bicol kundi sa pagsusulong din ng pangangalaga sa kalikasan at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng rehiyon. Flash Report. Flash Report! May sunog sa Binondo, Maynila. Nando si Boy Gonzales. Boy. Kuya Angel, ilang minuto pa lamang nakalilipas sa Subic Club ang sunog dito sa lungsod ng Maynila, particular na sa area ng Binondo, Maynila. Ang tinutupok na apoy ay itong lugar ng Carbajal Street. Carbajal Street dito sa Binondo, Maynila. Ang tabayan ng iba pang follow-up sa sunog na nagaganap ngayon sa Binondo. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Robing T. Ay, mga taga-barangay South Sembo, Taguig, nag-iikot dyan si Sherwin Alparo. Baka kayong mahuli, bibigyan kayo ng pera at mga papremyo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:50. Oy, para ho sa mga taga-Binangonan, Rizal at mga kalapit na mga bayan, maghahanap kayo ng magandang investment opportunity. St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal. Tingnan ba po ninyo yung kanilang model townhouse project, yung Bianca. 2-story townhouse yan na may balcony na meron 2 hanggang 3 bedroom. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ang tawag nga nila dyan luxurious living but affordable housing. Kasi pagkagising ho ninyo at gusto ho ninyo na ang sumalubong sa inyo malamig na siboy ng hangin at nature na tanawin, yan po naman ang inaalok ng St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. May huli na agad si Sherwin Alparo. Sherwin. Yes, Kuya Angel, dito nga sa barangay South Sembo, formerly Makati, ngayon Taguig na. At nag-ikot tayo rito at nahuli natin itong si Tatay. Yung naman, Tatay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Pangalan niyo po? Nelson Albiar. Si Tatay Nelson. Pakita mo yung cellphone mo, Tatay Nelson. Yan, dahil naka-DZRH yung kanyang cellphone mula pa kanina. At nung matanong nga natin kung talaga nakikinig siya, napangalanan ang paborito ng announcer. Sino paborito mong announcer pag umaga? Angelo Palmores po. Si Kuya Angel Palmones. Dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Salamat po, sir. Parang malungkot Kuya, parang malungkot ka. Kasi daw, nag-iba yung serbisyo. Nung dati,
kompleto yung gamot nilang nakukuha dito sa Barangay Health Center sa Makati. Oh. Nung napunta na sa Taguig, laging wala daw gamot. Ganon? Walang gamot. Laging walang gamot. May reseta kayo pero walang gamot. Walang gamot. May reseta, walang gamot. Kayo naman, masyado naman kayo demanding. May reseta na nga. Gusto niyo pa, may gamot. Joke. Dati meron, kumpleto. Basta may reseta, may gamot. Dati daw, pag pumasok ka ng health center, meron kang reseta. Paglabas mo, meron na kasamang gamot. Ngayon, pagpasok mo, Wala pong walang gamot. Walang gamot. Saka wala pa papasukan, walang barangay health center pa. Walang barangay health center. Iba talaga ang alagang Abi Binay, ano? Tignan mo. Ito. Yan, kagaya yan. Itong facility na to ng Barangay South Sembo. Asan? Community. Wala nakahang kay. Naghang eh. Naghang daw. Oo, hindi ka makakita eh. Oo. Ayan. Itong building na to, ba't naghang? Itong building na to, paggawa pa ni Abi Binay. Opo, pag-aari ng Makati. Tapos hindi na magamit. Hindi magamit, Sayang lang, napakaganda, napakamodernong community complex. Parang 4 na palapag, 5 palapag to. Bakit sarado? 6 na palapag. Bakit sarado, Sherwin? Wala. Property ng Makati, nandito sa Taguig na sila ngayon, so bahala kayo sa buwan. so may reseta, walang gamot. Tapos yun, wala pa sila mga community health clinic center dito sa Barangay South Sembo. Pinahihirapan yung mga kababayan natin. Ano? Para saan ba yung gamot? Kuya, para sa inyong gamot mo? Para sa inyong gamot nyo? Sa high blood. High blood. Ano lang, huwag na kayo maghanap ng gamot. Bigyan na lang namin kayo ng grocery. Grocery. Huwag na kakain masyado para di kayo ma-high blood, ha? Thank you. Maraming salamat. Sige, ingat po. Ano ha? Huwag na kayo maghanap masyado ng gamot. Grocery na lang. Kuya, sabihin mo, nakikinig naman si Mayor Abi Binay. Anong gusto niya iparating? Anong gusto mo sabihin kay Senadora? Wala, sana manalo siya ngayon. para ma-extenda ng tulong sa inyo dyan. Sige. Okay. Oo. Opo. Para kahit pa paano ma-extend na sa mga taga Makati. Mga dating taga Makati yung tulong ulit doon sa mga nawalang barangay nila dito nga sa Makati na ngayon Taguig. Yan. Sa mga naisyonan ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas. From ours, number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Ay, may buntag sa matik paminaw nato diyan sa Kidapawan City. Nakatanggap ng malaking suporta mula sa publiko ang partner group ng mga vendor na isinusulong po ng Batang Quiapo. Batang Quiapo pala, vendor din pala yung sinusulong nito, ano ha? Ito na po yung number 29 sa balota, ano ha? Sa pre-election party list survey sa pinakahuling pre-election survey na sinagawa ng Octa Research Group mula Enero 25 hanggang 31, natukoy ang Batang Quiapo bilang isa sa mga party list group na posibleng makakuha ng kahit isang pwesto sa Kongreso. Samantala, lumalabas naman sa Pulse Asia Survey na isinagawa mula Enero 18 hanggang 25, kabilang din ang party list na Batang Quiapo sa mga party list na inaasahang makakakuha ng pwesto mula sa Kongreso. Isa rin sa mga nangungunang partido sa pinakabagong 2025 pre-election survey ng Tangeray, ang Batang Quiapo nakakuha naman ng 1.37% voter preference. Napansin sa survey ang matibay na suporta para sa Batang Quiapo sa una at ikatlong distrito ng Maynila. Maganda umaga, Pilipinas! Rape suspect sa Valenzuela, 10 taong nagtago sa Mindoro, natuntun din. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May butag ako yung jail. Matapos ang 10 taong pagtatago sa batas, natuntun din ang Valenzuela Police ang lalaking wanted sa Northern Police District dahil nga sa kaso ng rape sa Valenzuela. Ayon dito kay Police Colonel Nixon Cayaban, hindi tumigil ang kanyang mga tauhan para tugisin ang suspect na si Jonathan Caranta, 30 years old.
Natunto na ang suspect na pinagsanib ng persona ng Valenzuela Police kagabi at ng Mamburao PNP sa Farm 2, Barangay Tayamaan sa Mamburao, Occidental Mindoro. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo naman ni Judge Laila Mercedes, ang presiding judge na RTC Brand 75 sa Valenzuela. Na inisyo pa ito noong pang January 9, 2015, inaresto suspect. Walang nirekomendang piyansa ang korte para naman sa pansamantalang kalayaan ng suspect. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Ay, magandang umaga sa mga taga-Quadcom. Bakit daw po itong cluster ng mga building dyan sa San Rafael, Bulacan na mukhang gagamitin sana sa mga POGO operation hindi ninyo iniimbestigahan? Oo, ha? Baka ito'y nagagamit din ngayon sa illegal na operasyon ng mga illegal na POGO, ha? Bukas na dikdikin natin lalo yan, ha? Quadcom, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala. Susunod na po ang 2x2 sa atang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa American author na si Kurt Vonnegut. Ang sabi niya, "You meet saints everywhere. They can be anywhere. There are people behaving decently in an indecent society." Ay, bakit yan? Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 601